na binabawalan na pumalakpak ay hindi mapigilan ng mga tao. Kahit na mismo mga empleyado na yun ng empleyado ng Senado yun ha. Alam nila yung rules doon sa session hall na bawal pumalakpak. Pati mga waiter nga na nagsiserve ng pagkain doon ay napapalakpak rin. Kaya nga nakita mo yung feeling ng ordinaryong tao towards the war on drugs at saka yung kanila paghanga at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mapipigilang pumalakpak kahit ilang beses na silang sinusuway ay yung pinagbabawalan ng Sergeant at Arms. Diyan mo nakikita ang totoong pulso ng masa. Opo, doon sa naging pahayag naman ni Senadora Leila de Lima na medyo napuna rin ni Senador Jinggoy Estrada kasi nga nasa CHR siya dati and to the point naging parte siya ng gabinete ng Aquino administration kung saan siya pa ang kalihim ng Department of Justice na may malawak na kapangyarihan para maimbestigahan ito lahat. Ang pinagtataka lang natin dahil hanggang kahapon ay talagang consistent siya na talagang may ginawang masama ang dating Pangulo pero nung nasa katungkulan pa siya, nasa pamumuno pa siya, may kapangyarihan pa siya, wala naman siyang napatunayan. War on drugs ng nagdaang administrasyon? Well, I've said at least two points. 2 points yung na-achieve natin kahapon. Number one, yung we heard from the horse's mouth what was his take about the war on drugs galing mismo kay Pangulong Duterte. Ginawa niya yon dahil nga sa sitwasyon na kailangan talagang gawin, kailangan talagang i-address ang problema ng droga. At he made it as his campaign promise. And when he became the president, he delivered on his campaign promise. Whatever the accomplishment or whatever the shortcomings of that war on drugs, sabi niya, ako mismo ang mananagot. Huwag niyo idama yung mga polis na sumusunod lang sa utos ko. Ako ang kasuhan ninyo. Kung gusto niyo kong kasuhan niyo ako. So, yun, narinig natin yun. At pangalawang punto, yung revelasyon ni Colonel Grijaldo na nakita natin kung paano pala sila doon na minamanipulate, no? Paano sila magpapabricate ng mga testimonya ng mga witnesses, paano nila hinaharas para lang ma-achieve nila yung kanilang goal na talagang sisiraan yung Duterte administration. So, yun po, super nakita ko kahapon. Kasi yung kay De Lima naman, hindi pa natin masyadong na tanong dahil nga inihintay natin yung presensya ni Kerwin Espinosa at ni Ronnie Dayan para pag umpugin natin yung statement na nilang tatlo at yung statement ni Espinedo para malaman natin yung katotohanan. Opo, Senator, yun nga ang nadiskubrihan natin yung pagrevelasyon tungkol doon sa reward system. Siyempre, kayo naging hepe ng kapulisan ng Davao City noon. Kayo na mismo magsabi sa ating mga kababayan dahil nga ang lumalabas, nagkaroon nga ng, ito yung pilit na nilalabas kasi sa mga manonood o sa taong bayan na naririnig nila sa social media na nagkaroon ng reward system ang nagdaang administrasyon during the war on drugs. At nabanggit din, gumagamit ng sinasabing Davao Death Squad. Klaro naman doon, no? If they were watching the Senate hearing yesterday, nakita naman doon kung ano yung mga sagot ni Pangulong Duterte doon sa mga tanong sa kanya. Sabi naman niya na yung kanyang pag-offer ng rewards ay pananakot lang yon para ang mga kriminal ay magsipaglayasan at magbagong buhay. Pero yung actual na magbigay ng reward, sabi niya, bakit ako magbigay ng reward? Trabaho ninyo yan, pulis. Trabaho niyo, gawin ninyo yung mandato ninyo na linisin ninyo
inyong yung inyong turf. Trabaho ninyo yan. Hindi ako magbibigay ng reward. So, pinabulaan niya yung reward system na yan. Pero Senator, ano ho bang endpoint na nakikita po ninyo dito? Bakit patuloy, napakahaba pong hearing ang isinasagawa sa Kamara pagdating po dito sa war on drugs na nagdaang administrasyon, considering na tulad nga ng sinasabi ng dating Pangulo na ngayon ay bumabalik na yung mga adik at mga krimen sa ating bansa? Well, lumalabas na yan talaga ang priority nila ngayon. Priority na trabaho ng Quadcom kung paano pabagsakin yung imahe ng Duterte, ng mga Duterte at kanya mga kaalyado. Kasi nga, election period na eh. Ayun ang lumalabas ngayon. Bakit siya nagpupumilit yan at nakapahabang investigasyon na ginagawa nila. Halos araw-araw yun na lang to inculcate into the minds of the Filipino people how bad the Duterte administration was. Yun ang kailangang gustong palabasin. Opo, balik lang ko mamaya, Senator, para sa mga karagdagang katanungan, ipasa ko muna kay Partner Admar. Senador, maayong buntag. Ang isa sa mga mahalaga na talagang na-appreciate ng taong bayan habang nagbabasa ako sa mga komento ng mga netizen is yung na-establish muli ng dating Pangulo yung pagdanais niya na masawata yung kriminalidad at yung illegal na droga at dito siya galit. Kasi parang ang lumalabas, parang pinoprotektahan pa nila yung mga nasa likod nitong kriminalidad, itong illegal na droga. How about yung mga naging biktima or possible pa na magiging biktima nitong illegal na droga na talamak pa bago pa man umupo ang dating Pangulo? Yun nga lumalabas, no? Para bang bumaligtad ng panahon, ang naging hero na ngayon, yung mga naging hero at pinapaniwalaan at pinapakinggan ay yung mga convicted na drug trafficker, yung mga drug lord at saka yung mga drug protectors. Yun na lang ang pinapakinggan at yung inuusig yung mga pulis na naghahabol sa kanila. Parang gano'n nangyari para bumaligtad ang mundo. Doon naman kay Colonel Espinido po, Senador, parang nag-iba yung kanyang, meron ka bang napansin na pagkakaiba doon sa kanyang mga pahayag sa Quadcom dito sa Senate hearing? Yes, kaya nga nawalan ako ng gana kasi gusto ko nga sana siyang pitpitin ng husto tungkol doon. Kaso lang, I was holding back my punches dahil nga wala pa yung I need the appearance of Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan para pagbabanggain, pag-untog-untugin natin yung kanilang statement patungkol doon kay Dilima. Kaso lang, wala, hindi sila sumipot. At yung kanyang revelasyon kahapon na sinasabi niya na walang yung patayan ay nangyayari kapag lumaban lang ang mga kalaban. So parang ini-withdraw niya yung statement niya in effect doon sa kanyang, yung statement niya doon sa Quadcom. Parang ganoon ang lumalabas. So sige lang, papalo upin natin yan na next hearing. Kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent naman, nabanggit nga ito ni Senadora Coco Pimentel na sa kanyang mga pronouncement, sasabihin niya patayin, pero sa dulo or sa kalagitnaan ng kanyang mga statements, sinasabi pagmanlaban. Walang pagbabago po mula noon hanggang ngayon, pati yung mga dating PNP chief, pati na rin si Colonel Espinido, ganito rin yung mga sinasabi. Papatayin or kung manlalaban kaysa sa maunahan. Di po ba, Senador? Yes, totoo yun. Totoo yun. Talagang, at saka yung yung kasi yung, alam mo na, yung in-interpret nila to their advantage yung kagaya nung memorandum circular na inisyo natin about the term neutralize. Doon kinakapitalize ni Shell Jokno yung neutralize palagi. Insisting siya na patayin. Ilang beses natin in-explain yan na hindi lang patayan yan. Yung neutralize, ibig sabihin yan, aristuhin, pasurinderin, aristuhin, kasuhan, ikulong, at
pwede mangyari ang patayan kapag sila ng laban at didepensa sa sarili yung pulis. So, pwede mangyari may patayan. Pero hindi talaga hindi talaga ang the sole meaning of it is patay. Yun ang at least explain din kahapon. Kahit na ilang beses natin na in-explain, is na klaro kahapon. At ito naman ay sinang-ayunan ng mga lahat ng mga nagdadaan na former chief PNP. Mhm. And nakikita ng taong bayan based sa mga komento na yung pagkakamiss nila sa estilo ng pamumuno, lalo na ngayon na balik na naman, sabi ng mga taong bayan, ang illegal na droga, natatakot na naman sila, yung kriminalidad nandyan lang sa tabi, at yung mga pronouncement ng dating Pangulo na matapang kontra dito sa kriminalidad at illegal na droga, yun yung hinahanap nila po sa kasalukuyan. Makita mo, kahit na binabawalan yung mga tao doon kahapon sa gallery sa gilid ng session hall na binabawalan na pumalakpak, ay hindi mapigilan ng mga tao. Kahit na mismo mga empleyado na yun, empleyado ng Senado yun, alam nila yung rules doon sa session hall na bawal pumalakpak. Pati mga waiter nga na nagsiserve ng pagkain doon ay napapalakpak rin. Kaya nga nakita mo yung feeling ng ordinaryong tao towards the war on drugs at saka yung kanila paghanga at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mapipigilang pumalakpak kahit ilang beses na silang sinusuway ay yung pinagbabawalan ng Sergeant at Arms. Diyan mo nakikita ang totoong pulso ng masa. Opo, doon sa naging pahayag naman ni Senadora Leila de Lima na medyo napuna rin ni Senador Jinggoy Estrada kasi nga nasa CHR siya dati, and to the point naging parte siya ng gabinete ng Aquino administration kung saan siya pa ang kalihim ng Department of Justice na may malawak na kapangyarihan para maimbestigahan ito lahat. Ang pinagtataka lang natin dahil hanggang kahapon ay talagang consistent siya na talagang may ginawang masama ang dating Pangulo, pero nung nasa katungkulan pa siya, nasa pamumuno pa siya, may kapangyarihan pa siya, wala naman siyang napatunayan. Paano po kaya yun? And considering abogado rin siya, pwede ba yan na wala naman siyang na-produce na talagang matibay na mga ebidensya after ng mga ilang taon, tapos consistent pa rin siya at tila ang kanyang pinalalabas na talagang merong ginawang kasalanan ang Duterte administration? Kaya nga siya nasita ni Senator Jinggoy, no? For how many years? Ang haba ng panahon na nagdaan nung siya ay nasa power. Wala man lang siya na-file na kaso kahit isa laban kay Pangulong Duterte. So, lumulabas, nakagaya rin siya, parang pareho lang siya doon ng pare no, na representa ng data kahapon na parang propaganda. Hanggang propaganda lang kayo. Wala kayong ginagawa na para mabigyan ng hustisya yung mga namatay kuno na kiniklaim ninyo na kawawa na mga biktima, gano'n. Pero hanggang lip service lang pala kayo. Hindi nyo ginagampanan yung inyong mandato, hanggang propaganda lang kayo. Parang gano'n ang lumalabas. Meron po bang maiimbitahan sa mga susunod pa na mga pagdinig doon naman sa mga biktima ng illegal na droga? Kasi ang alam ng taong bayan, mas marami ang magiging biktima, maraming pamilya ang winasak, maraming future ang nawasak dahil nga dito sa illegal na droga. Dahil tila yung mga meron pa nga umamin na sila'y nagtutulak ng illegal na droga pero sinasabing sila ay biktima. How about yung mga talagang naging biktima naman ng illegal na droga po, Senador? Siguro kung meron mag-volunteer, the committee is willing to invite them. Sana meron mag-volunteer dyan at imbitahan natin. Opo, Senator, ano po ba yung masasabi ninyo doon po sa isa sa mga resource person ninyo, yung uncle ni Kian de los Santos sa pagdinig po kahapon? Ako ngayon nagtataka, bakit siya ang humarap? Bakit hindi niya pinaharap yung tatay? Yung tatay mismo, bakit siya ang humaharap?
At I never mentioned the pangalan niya na sangkot siya sa droga at bakit siya feeling pa-victim effect pa siya doon, pa awa-awa effect na nawalan daw siya ng trabaho dahil sa aking statement sa media na involved sa droga siya. Wala man akong pinangalan na klaseng pangalan. Ang nabanggit ko lang doon based doon sa testimonya ng mga pulis Caloocan na nakonbikto na sabi sila sa akin, "Sir, tingnan mo yung Kian De Los Santos. Tingnan mo kung hindi ba yan adik. Tingnan mo na natutunaw na yung mga panga, natutunaw na yung mga ngipin. Tingnan mo kung in-interview. Adik na adik." Yun lang naman sabi ko. Yun lang naman ang nasabi ko. At yung mga mga siga daw ng mga uncle niya diyan sa Caloocan. Siga, yun lang sinabi ko. Wala mo kung particular na sinabing pangalan niya. Bakit siya nagpapaawa-awa effect pa doon at siya ang naglalakas loob kung meron man dapat yung father. Opo, kasi may mga naalala natin na nung panahon nga na nangyari itong kay Kian De Los Santos ay mismong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumausap doon sa pamilya. Andun ho ba kayo, Senator, doon sa pagkausap sa mismong tatay at nanay ni Kian De Los Santos? Hindi ko ma-remember kung nakasama ako noon, ha. Parang hindi ata ko nakasama. Hindi ko maalala. Pero yung pagdating doon sa kasi sinasabi na parang walang awa, pinapatay yung halos mga kabataan kasi pinoportray kasi Senator na namamatay during drug war. Ano ho bang masasabi niyo diyan? Well, pareho tayo ng pakiramdam. Lahat tayo galit kapag ang bata ay pinatay. Walang kalaban-laban. Kawawa ang bata eh. Kahit na anong sabihin nila, kahit anong, yung mga pulis na na-convict na ngayon, no? Ang explanation nila sa akin was that, "Sir, alam niyo bakit nadama yan si Kian De Los Santos? Kasi yung may nahuli kami na isang puser, ang tinuturo na supplier nila ay yung isang tomboy na puser dyan sa Caloocan. At matinik masyado ito, sir. Hindi siya nahuhuli-huli dahil ang style niya ay yung kanyang droga na pinapasa doon sa mga puser ay hindi niya pinapasa direkta. Dinadaan niya sa tindahan na binabantayan ni Kian De Los Santos. Yung bata naman, we don't know kung inosente siya. Alam ba niya na droga itong iniiwan doon sa kanila at doon pinipick up ng mga puser na pinapasahan sa droga, doon pinipick up sa tindahan, iniiwan. Nagkataon na si Kian minsan ay nagbabantay sa tindahan, kaya siya nadamay. Pero sabi ko, kahit na nadamay siya, bakit niyo pinatay? Bakit niyo binaril yung bata? Kawawa ang bata. Opo. Dapat alagaan ang bata, hindi patayin. Kaya nga sila nakonbikto dahil sa ginawa niya pagpatay doon sa bata. Yun naman, address naman ng ating justice system yung kaso na yan, na konbiktado yung mga suspect. So ano pang pinagkuhan nitong pinapapila nitong uncle ni Kuan na trying to portray himself as kawawa ko, no, nawalan siya ng trabaho dahil ganun. Awan ko lang silang hayaan mo lang natin sila, natin sila. Yung mga sinasabi naman po ni Senator Risa Hontiveros to dating Pangulong Duterte, anong masasabi mo doon? Hindi na ako kailangan magkomento pa kay very clear naman nung sagot ni Pangulong Duterte. Huwag mong i-wholesale lahat yung lahat ng mga pangyayari because guilt is personal. Paano niya sasagutin yung kasalanan ng isang pulis na si Raulo na pumapatay ng tao, tapos porque siya ang presidente, siya ang may kasalanan ngayon. Very clear na hanggang policy statement na siya. Ito yung pulisiya na gusto ko. Hulihin ninyo yung mga gumagamit ng droga at kapag nanganganib ang buhay ninyo, dapat hindi kayo mamamatay. Yung mga kalaban dapat ang mamamatay, hindi kayo. So very clear naman na pagkasagot ni Presidente Duterte na
guilt is personal. Tapos na, pag gano'n, tapos na. Guilt is personal. Opo, opo. Opo, Senador, isa sa mga patunay din na hindi nyo kinukonsente during po sa inyong pamumuno sa PNP hanggang sa nagkaroon po ng conviction, di po ba? Doon sa mga pulis na sangkot dito kay Kian de los Santos? Yes, yes. If you can i-backtrack na yung mga recording ng mga TV interview ko, galit na galit ako doon sa pangyayari na yun. At talagang hindi natin kinukonsente yan. Kahit ano pa explanation nila. Bata yung pinatay, kaya tama lang rin na kung talaga na konbikto. Opo. Huli na lang mula sa akin, Senator, dahil naglabas po ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil nga po doon sa naging statement ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig na yung krimen sa bansa ay nananatili pa rin daw laganap sa Pilipinas. At sabi ng ES o ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay walang katotohanan yung naging statement. At maging itong Department of Justice ay naglabas din ng pahayag at nagbigay ng datos na kanilang ipinasa kay President Marcos Jr. na yung recorded crimes, total recorded crimes mula July 1, 2022 hanggang January 31, 2024 ay nasa higit 300, nasa 324,000 mahigit. At ito ay 10.66% na pagbaba mula noong 363,000 na mahigit na mga krimen na naitala between December 1, 2020 hanggang June 30, 2022. Ano ho ba yung masasabi ninyo dito? Lalong-lalo na kung totoo yung data na yan, no? Kung totoo yung data na yan, maganda yan. I load them for that. Maganda accomplishment yan as far as peace and order is concerned. Pero the real measure kasi ng peace and order, yung pakiramdam ng tao doon sa kalsada. Yung tao doon sa baba, ano pakiramdam nila ngayon? Do they feel safe with the presence of the drug pushers and drug addicts? With the resurgence of the drug business, do they feel safe? Yun man ang the real measure of peace and order, kung ano yung kiramdam mismo ng taong bayan. So they have to go to the ground. Aside from the statistics, no question about that. Kung those are honest statistics, no wala tayong problema dyan. Bumaba kayo, pumunta kayo sa kalsada at painin nyo ang pulso ng taong bayan kung talaga bang do they feel safe right now. With the pressure, kita mo naman yung mga nangyayaring patayan dito, patayan doon, miss na person dito, missing person doon. Monitor naman sa TV, kaya yan ang pinaka-source ng pangamba ng mga tao, yung mga balita na ganyan, at sa nakikita na sa paligid na andyan na naman, bumabalik na naman yung droga. Yun ang pinaka-measure of peace and order, yung pulso ng tao na nandoon sa kalsada. Baga pa, Senator, maganda yung para sa taong bayan, paborable sa kanila at maganda yung naidulot ng war on drugs ng dating administrasyon, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na yung kanyang matapang na mga pahayag laban dito sa mga kriminal at mga drug lords. Yes, very effective naman. You may call it unorthodox, and sometimes others are claiming that to be illegal. Sometimes others are claiming that to be immoral. But most of the people claim it to be a successful approach. So whatever it takes, as long as the people feel safe because of the program that you are implementing, then at least you have succeeded in the implementation of your mandate as the president of this country. Opo, at sabi pa nga ng dating Pangulo kahapon, continuing problem ito. Hindi ito, parang kasi tinatanong siya kahapon kung naging successful, pero sabi niya, continuing problem na dapat ipagpatuloy ng mga susunod na leader ng bansa para tuluyan na ngang mawala, mapuksa itong illegal na droga, Senator. Tama talaga. Dapat continuity is the key para ma-maintain natin yung na-achieve na mga accomplishments ng
previous administration. It has to be continued. Alright, Senator, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababaeng nanonood po sa mga oras na ito. So, sa ating mga kababayan, sige lang, hintay lang kayo ng next hearing. Siguro it will happen after UNDAS in the middle of November, as said by the chairman, Senator Coco Pimentel. So, hintay lang natin yung mga susunod na kaganapan patungkol dito. Because as I have said, hindi ito investigation in aid of persecution. Ito investigation na ito ay gusto natin makamit ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, yun lang mga kababayan ko. Ingat kayo at advance happy UNDAS sa ating lahat.